Respect lang kayo! Mayos kayo! Ginagamit nyo na ang posisyon nyo sa police power! Ginagamit nyo! Ginagamit nyo! Yon. Nilusob na ng joint operation ng PNP, CIDG, PNP SAF, ang lungga ni Dato Adlaw at hinuli pati na ang misis niyang si Esther at si Bae Lourdes. Sa kay Bae Lourdes, 2 kaso ang naisampa na. Iba ito sa Supina kahapon, no? Dahil yung Supina kahapon, ibang kaso din yan. Siguro, sa aking opinion, napadalahan na sila ng Supina at di nila tinanggap din para sa preliminary investigation at posible na ang prosecutor office ay isinumiti niya sa korte ang kasong unjust vexation at usurpation of authority. Ito ang kaso kung bakit sila nilosob at hinuli ng joint operation ngayon. Una, doon ko nalaman sa isa sa mga nakabanteng pulis, dahil nanood din ako sa kanyang mga video, si Boy Gunner ng Mindanao. Etong mga videong ilabas ko, hindi ito galing sa akin, iniram ko una sa Do Suerte video at sa video din ng RPN Surigao at FM Station Surigao, no? Kung saan nahuli talaga ang grupo at may mga nakonpiska sa kanila. Tatalakayin natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, kung sila si Dato Adlaw, Bae Lourdes ay nagsagawa lang ng pagtitipon at pagsamba, di mangyari itong paghuli sa kanila. Lalo na kung di nangyari yung mga pagbabanta na ginawa nila sa social media at yung pagpadlak nila sa ilang establishmento. So di mangyari talaga ito. Imagine, mahigit na 5 taon sila naninirahan sa naturang location, sa naturang barangay na wala palang business, walang building permit ang kanilang lugar. So, di sana yan ma-raid sila kung di nila ginawa na sa kanilang sariling imagination may sarili silang batas at nag-expired na umano ang batas sa ating gobyerno pagkatapos ng mahigit 50 taon nag-expired na. Kaya ang kanilang batas na ang dapat masunod. Itong ipapakita ko na video, yung pagbasa sa PNP na babae kay Bae Lourdes, kaugnay sa kasong kinaharap. 2 ang kaso, no? Una, yung usurpation of authority at pangalawa, yung unjust vexation, no? So, dito nag-react pa si Bae Lourdes nang sinabi ng
PNP na kung wala kang pera, kung wala kang pera para makakuha ng abogado, ay bigyan ka ng gobyerno. Nag-react siya. Hinuli na, bigyan pa. Ito. Madam, good morning. Basahan mo nga yan. Namo, dakpo namo, kay naamo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Kung na ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag niini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba Tabang? tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O sige ma'am. Alam mo, abogado. Yan, nag-react talaga siya, no? Dahil sabi niya, hinuli na pagkatapos tulungan. Oh, hinuli na pagkatapos tulungan. Sandali para sa mga di makaunawa ng Cebuano. Oh, hinuli na. Ma'am, good morning. Basahan mo nga yan. Sabi niya, basahin mo na nga yan. Oh, sabi ng PNP, basahin mo na nga yan. Isasali natin ng Tagalog para sa di makaunawa. No? Ito, binasa ng PNP. Namo, dakpo namo, kay naamo warrant of arrest Huhulihin ko namin kayo dahil meron kayong warrant of arrest. for usurpation of authority under Usurpation of authority. Article 177 of the RPC. Yan talaga. Ang problema kasi meron silang sariling interpretasyon at sariling imagination. Itong katabi ni Bae Lourdes, ito ang asawa ni Dato si Esther, no? Santilas ang asawa. May mga maliliit pa silang mga anak. Kawawa itong mga maliliit nilang mga anak. Turn over daw sa DSWD. Kung na ikaw, Madam Bay Lourdes, na Si Bay Lourdes, itong matapang na ito pag mag-live na binigyan lang ng 72 oras daw. Ito, tapos na ang kanilang 72 oras. ka another warrant for unjust vexation. So 2 warrant ang sa kanya, unjust vexation at ang usurpation of authority. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag niini nga libre para So, yun, nag-react siya na kung wala kang pambayad para sa mga abogado, ang gobyerno ay magbigay sa iyo ng libre tabang kanimo. para tulungan ka. Kasabot ba tanan? So, tinanong siya ng PNP, naunawaan mo ba ito? Nag-react siya, mutulong? Tulungan? Mutabang? Didakop na, mutabang? So, nag-react talaga siya. Tulungan? Hinuli na. Pagkatapos tulungan? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya. Ayan. Tinanong siya, naunawaan mo ba yan? Ma'am, sa Bisaya. No? O, sige ma'am. Alam mo, abogado. So, ano kaya ang mangyari dito? Sandali, adjust muna natin ang video. Ano kaya ang mangyari dito? Baka di talaga sila kukuha ng abogado o di mapadlak sila. At ito din ang grupo ni Dato Adlaw, no, binasahan ng PNP sa kasong usurpation of authority. Sayuran ninyong tanan, idakop ka mo sa salaot sa usurpation of authority.
nag-issue kini ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug pagalingon ninyong abogado, ug aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha kaninyo. Nasabtan kaninyo ang tanan ninyong mga Yan. Tinanong din sila. So, sa grupong ito, ibig sabihin na yung kaso lang na usurpation of authority. Pero iba kay Bae Lourdes, ang kaso talaga, dalawa sa kanya. No? Unjust vexation at usurpation of authority. At iba pa rin yung kaso na ipinakita natin na sa isang uploaded video, yung pinadalhan sila kahapon ng subpoena sa city prosecutors na di nila tinanggap. So, yun ang pagkakataon na marinig din ang side nila, yung counter affidavit sana, no? Pero di nila tinanggap. So, iba din yun na kaso. Ito, dalawa muna na warrant of arrest. Posible na sila ay nakatanggap na ng subpoena noon at binabaliwala nila. Kaya, nasumiti ito sa korte at ang korte nagpalabas ng warrant of arrest, usurpation of authority at unjust vexation. Meron pang ibang mga kaso dahil patong-patong kasi ito. dakop ka mo sa salaot, Si IDG ang nagsabi, hinuli ko kayo sa kasalanan na usurpation of authority. sa kanila lang ito. Kawawa naman ito mga nadamay. Pero naalala niyo, nanawagan ang hipi si Police Colonel Attorney Lukban, di po ba, na sa mga nasa loob ng lungga ni binigyang pagkakataon para sumuko. Dahil sabi niya, kung sakaling lalabas ang warrant of arrest, sigurado talagang lahat sila ang huhulihin. Nag-issue kini ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod So, bawat isa sa inyo, yon binasahan sila sa kanilang rights. Meron kayong authority na mananatiling tahimik na muhanap ug pagalingon ninyo at meron kayong authority na maghanap ng sariling abogado. abogado. Mga kawawa talaga, taga saan kaya itong iba, no? Dahil sabi nila, taga ibang lugar umano itong nadala nila ni Dato Adlaw. Kung aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno Bago lang sila naglagay ng bumba, yung puso, no? Naglagay sila dahil naputulan sila ng tubig. mo'y muhatag diha Bago din natapos ang paglagay, ito na raid sila. ninyo. Para bang nasa damdamin at isip nila na di talaga sila mahuli. Kaya kung maalala ninyo, ito si Dato Araw, kahit na si Bae Lourdes, naghahamon pas, ako ang hulihin ninyo, ako ang nag-utos sa kanila. O kaya dalawa ang sa kanya, no? Unjust vexation, usurpation authority. Sa ganito, sa pag-read pa nito, meron pang kahapon na subpoena na di nila sinagot, no? Malaman sana kung ano yung mga kasong isinampa kung saan binigyan sila ng subpoena kahapon pero di nila tinanggap. Nasabtan ka ninyo ang tanan ninyong mga katungod. Basta, nasabtan ka ninyo. So, yon ang sabi ng CIDG, Pastor, naunawaan ba ninyo? Inyo kining mga katungod. No, yan ang pagbasa. Ito ang courtesy kay Duswerte. Nanghiram ako sa kanyang video kay Duswerte ito. Ang pag-read ng CIDG at PNP SAF
sa area. Yan, ang pagpasok sa mga PNP SAF, kanina, doon ko kasi nakita talaga dahil nanood din ako sa mga video ng naka-assign na PNP diyan sa labas sa kampo ni Dato Adraw kay Buig Gunner ng Mindanao. No, hello. Palagi kong nagsubaybay din sa kanyang video. At doon ko nalaman, hinuli na si Dato Adlaw at ang mga kasama. At may nakita akong unang video, di ko alam na video pala yon galing kay Duswerte dahil tinakpan kasi ang mukha niya. Kaya di ko ginamit yung tinakpan ang mukha. Ito mismo courtesy kay Duswerte. Sa kanya itong video. Ito sa di pa binasa ang warrant of arrest. So inita ko man sa ato ang area ko man mga kasariganon. Pag-serve ng warrant o CIDG of sa asa na ang sabi nila nakapangyarihan nila araw, tubig, lupa, yung apat na elemento, no? May kapangyarihan silang mag-control nito. Ito, sa kanyang video, makita natin, nag-prepare pa ang PNP SAF at CIDG pagpasok sa naturang area. May nakita ko isang video na tinakpan itong mukha sa nag-video, kaya di ko yun ginamit. Ito na sa kanya, courtesy sa kanya mismo. Ayan, di pa sila nakapasok dito. Pinaalam pa dito na may warrant of arrest sila, usurpation of authority. Okay, pinasok na, pinasok. CIDG, PNP SAF. Oy, gawas niya, gawas! Oy, gawas niya! Gawas! Asap! Labas kayo dyan. Dapa. Dapat niya! Dapas! So pinadapa nila. Alam niyo naman, meron silang mga matatalim at matataas na mga itak, di ba? May samurai pa. Babae, anak! Babae! Babae! Asan babae? Pati babae. May mga pulis na babae din silang kasama. Babae! Babae, ano mga babae, ma'am? Okay. So, Babae! yun, nakaputi si Dato Adlaw, no? Courtesy sa RPN din, Surigao. Sa mga media, ako ilang bisis ako nakasama ng mga ganitong raid. Magiging problema din ito sa media nakasama sa PNP.
Bakit? Dahil ang media nalagda sa mga nakuha ng PNP, na konfiska ng PNP, ay magiging isa sa mga witnesses sa korte din ang media. May request, paki-zoom daw sa video. Sige, zoom natin ang video ha. Ulitin ko, courtesy sa may-ari dito, Swerte, at lalo na sa Surigao RPN din, at sa FM, ginamit ko ang kanilang video, hindi ako may-ari sa video. May nag-request na paki-zoom sa video. O sige, paki-zoom natin. Yung nag-video na makita ninyo, siya ang may-ari sa video ito ha. Ito. Ulitin ko, yung makita niyo nag-video sa itaas, siya ang may-ari nito, kung saan ginamit ko lang. Courtesy sa kanya mismo. Oy, kawas dia, kawas. Oy, kawas dia. Kawas. Asap. Oy, asap. Apa dia? Lepas. Oy. Babae, anak, babae. Babae, asam babae. Babae, ano mga babae, ma'am? Pati babae. Marinig natin yung iyakan ng mga bata, kawawa mga bata dito na nadamay sa kanilang mga magulang na umanib sa naturang grupo. Yan, makita natin, yan, si Dato Adlaw, nakadapa na, no? Nakasuot ng puting damit, naka-short pan lang. Hey, babae! Babae, dahil meron din sila mga babae na mga pulis dito. Yan, pumasok na mga pulis na babae dahil may mga babae talaga. So, gato na si Dato Adlaw nga Surigao no, na tuwa na. Yung mga bata. Pwede mo sa orang salod na? Pwede makapasok ang media. Basta media ka, pwede ka makapasok. Dahil ikay isa sa mga lalagda din sa mga nakonpiska ng PNP. Pero hindi hanggang dyan. Magiging witness ka rin at haharap sa korte. Dila lang. Why beli mo na? Yuko kayo. Yan, makita ninyo, ito, nakadapa, nakayuko talaga si George Santisas alias Dato Adlaw.
Oh, ito si Bae Lourdes, ang kanilang reyna. Oh, Bae Lourdes ang kanilang reyna. Na kinuha siya sa PNP babae. Si Dato Adlaw, George Santisas. O, pinatindig na pala si George Santisas. Si Bae Lourdes, Infanta, ang reyna nila. Ayaw kayo! Kayo, sa gilid yung lalaki! Ito na ang mga hinahamon ni Bae Lourdes, ang kanilang reyna, na ako ang hulihin ninyo. Ako ang naglagda. Ito na. Ayaw bailor! Doon sa gilid yung bailor! O, yung lalaki dito! Okay, diba? So at least guys, medyo walay nahitabo sa pagpanukol sa mga grupo sa tribal. Ayon sa nag-report na ito, at least walang umanong nakipaglaban sa tribal. Di po ba sabi ni Bae Lourdes, yung mga kasama namin dito, hindi ito matatablan. Mamahimong successful ang operation kuman. O, yung bailor dito! Ha? Kung gamot ko lumot, ha? Nagharo mo nga sultoryo. Ay, babae! Lahat, magpapaglas! Posas! Yan, ito. Katabi na sila. Nagtabi na ang reyna at ang dato. No? Si Bae Lourdes at si... Ano ito? Asis ko na babae. Bago ito nangyari, may mga PNP na nakabantay sa harap at sa likurang bahagi. Kaya nga, palagi akong nag-monitor, lalo na doon sa channel ni PNP member, pangalan sa kaniyang Facebook channel, Boy Gunner ng Mindanao. Lahat ng babae, pusasan! Successful. Successful. So dili sila makagawas guys kay naa dito ang mga tropa po diri gatang. So, yun, So yung pansimbag sir nang niwang naman na. Salute sa tanan dari pa. Okay, ulitin ko, courtesy sa may-ari sa video. Ginamit ko lang, hindi ako ang may-ari sa video ito. Lalo na sa Duswerte. No? At sa RPN Surigao. Ito mga nakonpiska. Naawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlakan na. Napasakaan na gid siya kaso.
Daming mga, yung mga anting-anting nila. Oh, daming mga anting-anting. Yung mga itak nila, yung samurai nila. So, matagal na ito sila. Kung maalala nyo, yung interview ng barangay kapitan, mahigit 5 taon na ito. So, hindi mangyari sana ito na i-raid sila, may kaso sila kung nananatili sila dahil itong si Dato Adlaw ay nakasuot ng abito na parang pare talaga. Nagsimula umano yon, background para sa mga bago lang, nagsimula umano yon na nagiging pare siya, motor cab driver ito ng Tandag. Dahil sa kanyang panaginip at umanib siya sa grupong federal. Viral dahil yun talaga kinandado nila ang ilang mga establishmento dahil may sarili silang batas daw, nag-expire na ang sa gobyerno. No, yun. Dito, isinakay na si Dato Adlaw. Sandali. Naawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlakan na. No. Ito, isinakay na sa PNP Mobile. Ito. Tuwang-tuwa ang mga tao nang nahuli sila. So, nagpapasalamat pa ang mga tao, no, na napadlak na. At si Bae Lourdes, ang kanya, 2 kaso. Usurpation of authority and unjust vexation. Iba yung kasong pinakita natin kahapon, no? Iba yon ang supina. Yung supina, ibig sabihin, may kasong isinampa sa kanila. Kaya, dahil may kaso, binigyan sila ng pagkakataong masagot, counter affidavit. So, ang naturang status sa kanila, paglabas sa supina at sagutin nila yan, ay respondent pa sila. Pero, pag magsagawa ng resolusyon ang prosecutor at madulog yan sa korte at ang judge ay maglabas ng warrant of arrest sa kanila o accused na sila, no? So, ibig sabihin, dahil may nalabas na warrant of arrest, malaking posibilidad na may supina na binabaliwala nila tulad kahapon. At ito'y nalabasan sila ng warrant of arrest. So, si Bae Lourdes, 2 ang kaniyang kaso. Madam, good morning. Basahin mo nga yan. Kamo, dakpo na. Sandali. Ito. Madam, good morning. Basahin mo nga yan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Unya ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado, ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag niini nga libre para motabang kanimo. So dito, nag-react na siya dito na hulin ka dahil sa kasong usurpation of authority and unjust vexation. Kung wala kang pambayad sa abogado, tulungan ka ng gobyerno para bigyan ka ng abogado. Kasabot patanan. Mutabang? Di na Sabi niya, tulungan, hinuli ka na. mutabang?
Pagkatapos tulungan. Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? Oh, so naunawaan siguro nimo ito ma'am sa Bisaya. Sige ma'am. Kahapon ang ang kaharap sa nagdala ng supina ito si Esther Santisas na sabi niya, di namin yan tatanggapin. Kaya inuwi yung supina. Ang pagkakataon na sagutin sana nila sa pamamagitan ng counter affidavit yung reklamo. Abogado! So, yun. Dalawa sa kanya. Unjust vexation at ang usurpation of authority. Pero dito, sa mga kasama, usurpation of authority lang. Ayuran ninyong tanan, inakop ka mo, isa sa laot, sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni acting presiding judge, Judge Chua. So kamong tanan, adun na mo'y katungod sa pagpakahilom, adun na mo'y katungod, amuhanap pagtulingon ninyong abogado, kung adun na sa mo'y katungod, nga sabi ni God's Dog, tama naman si Bae, bakit pa bigyan ng abogado yan na wala naman yan sa katinuan. Pero ganon talaga, no? Ang proseso, ganon talaga ang proseso. Bigyan talaga ng pamahalaan ng abogado kung wala silang pera pambayad ng abogado, usually sa public attorney's office. kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo imuhatag diha kaninyo. Nasabtan kaninyo ang kanay ninyong mga katulog. Pastor, nasabtan kaninyo. Inyo kini mga katulog. Yan. So, si Dato Adlaw at Bae Lourdes are signing off. Okay. Ulitin ko, courtesy sa video na ginamit ko lang galing ni Do Suerte. At salamat din sa update. Doon ko nakuha sa PNP na nakabantay sa harap na bahagi sa si Boy Gunner ng Mindanao. At sa FM Surigao at RPN Surigao. Maraming salamat po. Abangan natin baka may press conference si Police Colonel Mariano Lucban, Attorney Mariano Lucban o kaya ang mayor mamaya kaugnay sa paghuli nitong mga miyembro at si Dato Adlaw at si Bae Lourdes. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.